Ayan o, ito ang LTO dito sa General Trias. Okay, konti lang nagparehistro. Ito nga guys, LTO. So ayan guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. So umaga na naman. Ang init. Kanina ang umaambon. Madaling araw. So sina Inday Jenny nag-jogging kung kailan umuulan. Hindi naman masyadong malakas. So nga lang nakakabasa rin. Right, paambon-ambon. Pati si Sofia kasama nila. Ang bihira. Pagbalik nila basang-basa. Pati yung aso, si Sofia. So ayun guys, ngayong araw it's Friday, weekends. Pupunta tayo ng LTO Gentry. Magpaparehistro tayo ng ating motor na si Red. Mga kasuotan natin ngayon puro red. Yung jacket ko red. Yung gloves ko red. Sorry sobrang dumi na ang aking gloves. Yung motor natin naka-red. Red din siya. Dapat kanina pa akong madaling araw nandun. Umulan nga. Sarap matulog. Napasarap ng tulog natin Ang oras natin is 8:30 na. Tayo na. Hindi natin alam kung maraming nagpaparehistro ngayon. So ayun nga guys. So speaking of pagparehistro, at saka yung nasabi nila na maghuhulihan sa November 1. So actually pinospond naman yun ni Sir Lakalnilaw. Bago pa yun trin ako na yung plaka ko kung nasaan. Sinerge natin sa LTO tracker. Ang nangyari, nasa main pala yung plaka ko. Kaya di ko na pinuntahan, ko na lang, pinadeliver ko na lang. So 158 yung binayaran ko. So mabilis naman, 1 week na i-deliver yung plaka natin. Sa ang pinili kong courier is GoGo Express. So nagtaka ako bakit iba rin yung plate number kaysa dun sa ORCR at saka sa LTO tracker. Hindi ko muna ikinabit kasi magkakaiba nga. Pero may certificate naman siyang kasama. So ito yung nilalaman niya. Ngayon natin sa screen. Ayan po. So ayun, kinabukasan dumaan ako ng LTO. Tinanong ko kung bakit magkaiba yung plaka, yung plate number. Ang sabi naman dun sa information, babae na pagtanungan natin is virtual plate lang naman daw yun. Sabi ko, bakit magkaiba yung yun nga, magkaiba yung number. So ang sabi ko, pwede na po ba yun, mapa-update po ba yun? Di naman daw ipapa-update yun. Bali magre-reflect daw yun sa next year pa. Yun ang sabi ng babae na pagtanungan ko sa LTO.
So ayan, hindi muna natin kinabit siya. So ngayong araw na to, Biyernes, mapaparehistro tayo. So itatanong natin kung pwede siyang ikabit. Actually may certificate naman siyang kasama. So kaya nga guys, yung mga wala pang mga plaka dyan, pwede nyo pong i-search sa LTO tracker yung plaka nyo kung nasaan. Ganun po kadali. Malalaman nyo kung may plaka na o wala pa. Tapos pwede nyo pong ipa-deliver or pick up. May appointment po siya. Tulad nung sa kasama ko, Dave siya kahapon, kung di ko pa sinabi sa kanya, na binalita sa kanya na nakuha ko na yung plaka ko at nalaman kong nasaan, sabi ko sa kanya, i-search mo sa LTO tracker. Kaya yun, gumawa siya ng paraan. Siguro sinearch na rin sa LTO tracker, nalaman niya nasa Lipa, Batangas yung plaka niya. Matagal na rin sa kanya wala yung plaka eh. Kaya yung pinuntan niya kahapon, Huwebes, nakuha niya na. Yung sa akin naman guys, nasa Maine, nasa Quezon City. Malayo din, kaso nga lang marami kang pagdadaanan sa kalsada eh. Kaya ko naman pumunta, kaso nga lang walang oras tayo eh. Pinadeliver ko na lang. So yun, nakarating naman ng maaga. Saka para hindi abala sa atin sa trabaho, buti may mga ganun silang programa. Dati guys pala, lagi ako sa Kawit, nagpaparehistro. So ngayon may malapit na dito sa Gentry, nadadaanan ko lang din. Hindi, yung LTO dyan, dito lang sa may malapit lang sa highway. Makikita nyo lang din pagdating ko doon kung saan talaga yung location. So gaya ng dati guys, yung content natin is para malaman nyo kung magkano na naman ang mga gastos ko, mga gastos natin sa pagpaparehistro ng motor. So dati kasi wala pang emission test dun eh. Ngayon mayroon na, nakikita ko na eh. Nagpapa-emission test kasi ako dito sa labas, nakahiwalay siya eh. Ngayon mayroon na dun. Maganda ngayon sa Gentry, LTO Gentry, kasi malaki. May driving test na rin sila. At saka kukunti pa lang yung, oh my god, grabe naman yun. Kukunti lang dati nagpaparehistro, ngayon marami na. Tara guys, samahan nyo ako at alamin natin kung magkano magagastos natin sa pagpaparehistro ngayong 2025.
So ayan na guys, malapit na tayo. Ayan na lang oh. Konting lakad na lang. Kasi ito pakaliwa, papuntang Tejero na eh. Rosario. Ayun lang guys oh. Ito na lang yung guys oh, ito na lang. O di ba? Medyo maluwag. Ayan oh, ito ang LTO dito sa General Trias. Ah, okay. Kunti lang nagparehistro. Ito nga guys oh, LTO. Step 1 tayo. Papa-emission test muna tayo. Okay. So, yun guys. Punta muna tayo dun sa emission test. Mag-step 1 muna tayo. Wala pala tayong photocopy. So ayan na nga guys, yung step 1 magpapa-Xerox 2 copies of ORCR pala, dalawang kopya. Meron naman ditong Xerocan. So dito na tayo rito sa side nila. Xerox rito sa loob. Ayan. So yun guys, nakapag-photocopy na tayo. Kaso ang problema dito, ang mahal ng photocopy. Plastic na yan, 10 pesos ang isa. Sobra naman sila maningil. Grabe na. So guys, punta na tayo. So ayun na nga guys, nakuha na natin yung insurance. So bali 550 binayaran natin dito. Diretso na natin sa LTO. So lahat ng binayaran ko, emission at saka insurance, is 1150 guys. 1150 guys. So diretso na tayo dito sa step 3. Go. Okay guys, mga port inspection na tayo. Inspection na lang motor. Light, high beam, low beam. Sina. Tawagin na lang po sir sa share. Ay, salamat. So yan, okay. Alright guys. So nakapasa naman tayo sa ating emission at saka sa
inspection. Kailangan kumpleto lahat ng signal light, headlight. Yan. So diretso na tayo sa cashier. Tara guys. Nandito na tayo ngayon sa loob. Number 20. Kunti lang yung tao sa loob. Nasol Janet Lilo letter S. 2,000 years later. So alright guys, natapos din natin yung pagparehistro ng motor. So ayan guys, bali yung binayaran natin sa emission at saka insurance magkasama na 1150 insurance at saka emission test 1150. Tapos yung sa LTO naman is 523.56. So bali may penalty tayong 100 pesos. May penalty tayong 100 pesos. Kasi ubos yung last digit natin na number, ubos. Tapos nung nakuha ko yung OR natin, nagtaka ako bakit hindi naka-attach yung plate number sa dito sa OR. Ayan guys, oh. Andito pala siya sa ilalim yung remarks. Ito. Ayan guys. Wala rito. So ayan, tapos na tayo guys. Uwi na tayo. Let's go. Medyo matagal-tagal din. Nung nakaraan taon kasi mabilis na kasi wala pang, bago pa lang kasi ito dito eh. Diba? Okay guys, so ayan. Natapos din tayo 10:45. 10:45, kulang-kulang mahigit isang oras din. So ayan, tara guys, uwi na tayo. So bali yung guys yung nagastos ko is ano po, 1150 sa emission at saka sa insurance. Tapos yung sa LTO naman is 523.56. So may ano pa tayo doon, may penalty. Kasi nga yung plate, last digit ng plate number ko is 8. Kaya nagkaroon tayo ng penalty 100 pesos. Then tapos yung Xerox copy pa 30 pesos. Grabe naman sila maningin. 10 pesos ang isang copy. Diyos ko po. Grabe naman. So ayan lang guys yung videos for today. Sana po may natutunan kayo sa aking content ngayon. Paano magpa-register ng inyong sasakyan or motor dito sa General Trias, Cavite LTO.
So bago pa lang po siya, pangalawang 2 years ko pa lang siya na maparehistro dyan. So far maayos naman, organized. Siguro para sa akin medyo mabilis na kasi kunti pa lang yung mga tao eh. So ayan guys, thank you for watching. Maraming salamat po sa panonood. At saka kung hindi pa kayo updated sa aking channel, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Saka nagpapasalamat din po ako sa mga nag-subscribe sa aking channel, sa mga nanood. Maraming salamat po. Thank you po and God bless. At saka ayun, pero bago tayo magpaalam, sinashoutout ko po ang aking nanay na nasa Legazpi. Maraming salamat po sa laging pagsusupport sa akin. Nandiyan po siya sa Legazpi City, sa Bicol, sa amin, sa aking tinubuang bayan. Maraming salamat po. Love you always.